Magandang gabi. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang journey hindi tungkol sa fame o fortune na nakuha na, kundi tungkol sa bigat ng pagsisimula mula sa wala. Ito ang kwento ko, ang landas na dinaanan ko mula sa pinakailalim at kung paano nito binuo ang lahat na meron ako ngayon. Makinig kayo ng mabuti dahil hindi lang ito tungkol sa pagtagumpay, kundi kung ano ang kapalit para makaakyat. Sanay na akong gumising bago pa sumikat ang araw. Hindi dahil disiplinado ako, kundi dahil mabigat ang tulog ko sa kaba. Tutunog ang alarm clock ng alas 4:30, tapos tititig lang ako sa bitak-bitak na kisame. Nagtatrabaho ako sa isang shop na amoy kalawang at luma ng kape. Simple lang ang trabaho, mag-stock ng paninda, magbuhat ng kahon, magwalis, pero pakiramdam ko, ubos na agad ako sa hapon. Paulit-ulit lang ang araw ko. Magbilang ng barya, makinig sa parehong usapan ng parehong tao. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na masuswerte akong may trabaho. Pero sa loob-loob ko, gusto ko pa ng higit sa pag-survive lang. Isang gabi, habang nagsasara ako ng shop, may naiwan na maliit na notebook sa counter. Wala na ang may-ari, parang nilamon na ng dilim sa kalsada. Tiningnan ko ito, luma na ang takip, halatang gamit na gamit. Pagbukas ko, puno ito ng sketches at plano, kakaibang mga device, kalahating equations, mga listahan ng imposible. Sa huling pahina, nakasulat, kung natagpuan mo ito, ikaw ang dapat bumuo ng hindi ko natapos. Napatawa ako noong una pero nung gabing iyon, sa ilalim ng mahina akong bumbilya, hindi ko na ito maibalik sa bag. Ilang araw kong dala ang notebook pero wala pa rin akong ginagawa. Binubuklat ko sa lunch break tapos itatago agad kapag may dumadaan. Sino ba ako para baguhin ang buhay ko? Wala akong pera, wala akong koneksyon, wala akong training. Nakakatakot ang notebook hindi dahil sa laman nito, kundi dahil hinihiling nito na subukan ko. Kapag pumalpak ako lang ang sisisihin. Napansin ako ng may-ari ng shop na nakatitig sa notebook isang hapon. Humhitit siya ng yusi at sabi niya, "Alam mo, walang silbi ang mga tools hanggat walang may lakas ng loob na gamitin ito." Hindi na siya nagtanong kung ano ang plano ko. Iniabot lang niya ang isang lumang wrench at umalis. Para bang binigyan niya ako ng permiso na magsimula. Ibinenta ko ang kaunti kong gamit at umupa ng maliit na kwarto na kasya lang ang isang mesa. Tuwing gabi pagkatapos ng trabaho, kinukoto ako ang mga design para intindihin. Palpak ako ng paulit-ulit. Nagdurugo ang kamay ko pero hindi ako tumigil. Lumiit ang mundo ko sa mesa, sa mga tools, at sa pangarap na dahan-dahan kong binubuo. Gumana ang unang prototype, pero pangit ang itsura. Pinagtawanan ako, binaliwala ako ng iba, at minsan ninakaw pa. Nang gabing yon, gumawa ako ng bago hanggang umaga. Nakilala ko si Raul, isang mekaniko. Sabi niya, masusunog ang bahay mo kung ganyan ka ba rin mag-wiring. Kinabukasan, bumalik siya, dala ang soldering kit at tinuruan ako. Si Liza, isang tinderang nagtitinda sa kanto, pinayagan akong mag-setup sa tabi niya dahil nakaka-curious daw sa mga tao ang makina ko. May isang teacher na nagpahiram ng libro. Isa-isa silang naging bahagi ng kwento ko. Pero marami ring hindi naniwala. May nagsabi sa akin na sayang lang ang oras ko, na mapapahiya lang ako.
May kumalat pang chismis na delikado ang gawa ko. Minsan, nakahiga lang ako, nakikinig sa ulan, at nagdududa kung tama ba ang ginagawa ko. Pero sa bawat umaga, bumabalik pa rin ako sa mesa. Kumalat ng balita at inibitahan akong mag-present sa mga investor. Nakatayo ako sa labas ng building, nanginginig. Paano kung pagtawanan nila ako? Paano kung kunin nilang idea at iwan akong walang-wala ulit? Gusto ko nang umatras, pero naisip ko si Raul, si Liza at ang matanda. Pumasok ako. Bigo ang demo! Nag-spark ang makina at naamoy ko ang sunog na wire. Isa sa kanila ang tumayo at sinabing, "Tapos na tayo dito." Lumabas akong parang wala nang laman ng dibdib. Pag-uwi, pinunit ko ang notebook at itinapon sa sulok. Umupo ako sa sahig ng ilang oras. Iniisip kong sayang lang lahat ng buwan na inubos ko. Pagsikat ng araw, nakita ko ang mga pahina na nagkalat sa sahig. Isang linya ang nakatitig sa akin. Ikaw ang dapat bumuo ng hindi ko natapos. Pinulot ko ang mga pahina at sinimulan muli. Mas maingat, mas matatag. Bumalik ako sa mga investor kahit hindi ako invited. Pinakita ko ang device. Walang speech, walang slides, patunay lang. Tahimik ang lahat, tapos ngumiti ang isa sa kanila. Sapat na iyon. Lumaki ang project. Mas malaki pa sa akin. Naging taong marunong manguna, magdesisyon at sumugal. Kinuha ko si Raul para sa production. Binayaran sila isa sa lahat ng gabing binigyan niya ako ng space. Binili ko ang shop sa matanda. Mas magaan na ang bawat problema kasi naranasan ko na ang pinakamasakit. Mawalan ng tiwala sa sarili. Hanggang ngayon, nasa mesa ko pa rin ang notebook. Luma na at may mansya. Iniisip ng tao na swerte o genius ako, pero simple lang ang totoo. Nagsimula ako sa wala, paulit-ulit na nabigo, pero hindi ako tumigil. Iyon ang taning kayamanang maibabahagi ko. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Tandaan, kung ano man ang hawak mo ngayon, sakit, takot, o pangarap na mahina pa, maaring ito ang simula ng lahat. Hindi mo kailangan ng permiso para magsimula. Kailangan mo lang simulan. Kung nagustuhan ng ating story ngayon, paki-like and subscribe para sa susunod na kwentong success.